Good afternoon, beautiful people of the Avenue Village. We are absolutely thrilled to be back together on this glorious second Sunday of the month. And just looking around, Diane, we have a beautiful weather today. And what makes it more beautiful ay syempre, yung mga naggagandahang ngiti ng ating mga ka-village this afternoon. Kaya naman po, it is truly a joy to gather and celebrate this beautiful moment with all of you. We are grateful to be in each other companies this afternoon. Yes, Ate Rich, I couldn't agree more dahil makita pa lang yung faces of each other talaga nakakalighten na ng mood. So once again, we welcome everyone to the Avenue Village to this beautiful second Sunday of September. It is another week and another opportunity for us to fill our hearts with the peace, gratitude, and presence of our Lord Jesus. Kaya ngayong hapon, wala tayong ibang i-desire kundi makatagpo ang nag-iisang Diyos na buhay. We also extend a welcome to all our viewers tuning in via YouTube. Again, welcome po to our online worship gathering. So Village, let us spread the joy further. So share the YouTube link with your family and friends so they too can enjoy and experience the joy of today. At tunay nga pong napakabuti at tapat ng ating Diyos. That's why He deserves our praise and worship with all our hearts, minds, and lives. Kaya naman po, we are here with hearts burning with worship, excited to encounter and experience God in a powerful way. Kaya naman po, let us all give our all, for He is worthy. And this afternoon, as we lift our voices in praise, let our hearts be filled with awe at the greatness of God. Just as the song powerfully declares, Ate Rich, God, or great are your ways, great your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength, great are you, Lord, and great to be praised. Ngayong hapon, let's not just sing this song, kundi let's feel each line. Damhin po natin kung gaano ba talaga kabuti ang Panginoon sa ating buhay, kung kaano siya kumikilos sa atin noon, ngayon, at magpakailman. And this afternoon, wala tayong ibang mapapurihan, wala tayong ibang mapaglaanan ng papuri at pagsamba, kundi ang nag-iisang Diyos na buhay. Ang atin pong pinakamalakas na palakpak sa Panginoon. Oh, happy Sunday, everyone! Happy Sunday! So I know that everyone is ready to worship, and we are all excited to worship our Lord Jesus this afternoon. I would like to invite everyone, tayo po lahat ay tumayo. And as I read this verse from Psalms 95, chapter 95, verse 3 to 7. For the Lord is a great God, and a great King above all gods, and His hands are deep places of the earth. The strength of the hills is His also. The sea is His, and He made it, and His hands formed the dry land. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. And come on, let us praise Him this afternoon. Come on, Village. Come on. He is a great God. Great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and willing to praise. Here we go. Great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and greatly to praise. Your greatness, your famous name, exalted in all the earth. Glory, glory, hallelujah, glory to the God.
are your ways? Great are your works? Great are you, Lord, in all the earth. Great is your power. Great is your power. Great is your strength. Great are you, Lord, and greatly too. Your greatness. Your greatness. Your famous name. Exalted in all the earth. Glory, glory. Hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. All the world will see that you're a great God. Give your praise to a great God. Oh, we won't stop till the whole world knows. Come on. We won't stop till the whole Everybody world say knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Whoa, whoa. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Whoa, whoa. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Whoa, whoa. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Whoa, whoa. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. All the world will see that you're a great God. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. All the world will see that you're a great God. You are our great God, and we worship you, Lord Jesus. We worship you this afternoon, Lord. Let us continue to come to Him. Let's remain in His presence. Hallelujah, Jesus. You are always fighting for us, heaven's angels all around. Mighty light is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender, you're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. Oh, the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Everybody sing.
high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Because the work was finished, real burdens are gone, but the grave could not contain it, for you wear the victor's crown. Oh, hallelujah. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Oh, every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Let us sing. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You will wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Jesus. Jesus. Oh, your name. Oh, Jesus. Let us continue to worship Him. We've seen what you can do, oh God of wonders. The power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. Let's sing. 'Cause there's no prison wall you can break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. God of revival, let hope arise. Dead is overcome. You've already won. God of revival. In victory, and now you're sitting forever on the throne. So why should my heart fear what you've defeated? I will trust in you alone. There's no prison wall you can break through, no mountain you can't move. All things are possible.
There's no broken body you can't raise, no soul that you can save. All things are possible. Everybody say, the darkest night, you can light it up. You can light it up. God of revival, let hope arise. Dead is overcome. You've already won. The God of revival. You're the God of revival. Oh, let us go to the Lord. The light shines in the darkness. Oh, Jesus. Yes, Jesus. Come awaken your people. Come awaken your city. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh, God of revival, pour it out, pour it out. Say, come awaken your people. Come awaken your city. God of revival, pour it out, oh, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. God of revival, pour it out, pour it out. Oh, 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 God of revival, oh, Jesus. Oh, 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 oh. Come to the Lord Jesus. Come to the Lord Jesus. God of revival. Come on. God of revival. Jesus. Let us come to the Lord this afternoon. Here we are at your feet, Lord. You are the God of revival. In the darkest part of our lives, Lord, you are our light. The light shines in the darkness. Kailanman, Panginoon, hindi ito natalo ng dilim. Here we are, Lord. We worship you, Lord. There's no prison wall you can break through, no mountain you can move. All things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. There's no prison wall. There is no prison wall you can break through, no mountain you can move. All things are possible. There's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. God of revival.
Let us continue to declare His name. Let us speak His name this afternoon. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus. Is the moment to pray for everyone. You pray for the church. You pray for your family. Pray for everyone. Pray for your husband, your wife, your children, your best friend, for everyone who didn't know Jesus. You pray. Let us pray for them. Let us shout, Jesus. Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. From the mountain, Jesus in the street, Jesus in the dark, over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, let us shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every. Oh, Jesus for my family, Jesus for my family. let us speak His holy name. Jesus.
Jesus! Shout Jesus! Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the blood for every enemy, Jesus for my family, I speak your holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak your holy name, Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Come on, let us sing. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, Jesus, your holy name of Jesus. Oh, we speak your holy name. We speak your holy name, Lord Jesus. Oh, we praise your name, Lord. Praise your name, Lord. We give everything to you. And we worship you with all of our hearts and mind, our soul, our strength. We know that you are powerful. You are awesome. You are our great God. Salamat po, Panginoon, sa karanasan ngayong hapong ito. Binabalik po namin sa iyo ang papuri at pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Yesus na aming Diyos. Amen at amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Magandang hapon po. Okay, so magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, everyone. Good afternoon po. Naririnig po ako dyan sa likod. Good afternoon. Ano po, isa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Ano ho? Sige. Parang para sa Panginoon po yan. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Okay. Grabe ho yung mga kanta ho natin ngayon, ano? Before po ako pumunta ng Singapore, ay may dala-dala po ako sa loob ko, sa dibdib ko, ano ho. Supposedly, magkasama kaming mag-asawa sa Singapore. May nag-sponsor po sa kanya ng round-trip ticket. Kaya lang po, hindi po naging possible, ano ho. At nung papunta po ako ng Singapore, ang bigat ho. Pero nung nandun na ho ako sa conference, yung mga songs ho natin kanina, yun ho yung mga kinanta. And then after ho nun, grabe ho, gaganda ho ng mga kanta, no? Victor's Crown. We're wearing a Victor's Crown. So sabi dun sa pangalawa, ano po, sabi niya, all things are possible. Okay? Sabi ho dun, speak the name of Jesus. Wala daw dilim na hindi niya kayang paliwanagin. Grabe, no? Wala daw wall na hindi niya kayang i-break. And then, pumunta po kami ng Bread of Life Singapore. Umattend po kami doon. And sa tagal po ng panahon na hindi ko nakita si Pastor Noel, doon ko siya nakita. Nasaan ko ba sa yung photo? With NT? Hindi. Okay, so nakausap ko po siya, ano po, nagkaroon po kami ng maikling pag-uusap. At alam niyo ho, ang kanta ho doon, you are more than able.
Grabe ho, ano? So sabi ko, anong nasa conference po kami, 2 days yun. Wala akong ginawa, kundi umiyak ng umiyak. At talagang, yung ibang side ng pananampalataya, doon ko po nakita. Pakinggan po nating mabuti. Diba, lagi ho nating naririnig, kahit hindi tugunin, kahit hindi ibigay ng Diyos ang pinapanalangin mo, tuloy ka. Pero nung umattend po ako ng conference, umattend po ako ng Bread of Life Singapore, doon ko nakita yung ibang side ng pananampalataya. Bakit hindi tutugunin ng Diyos ang pinapanalangin mo? Diba? Doon sa side na nananampalataya ka that God will do the impossible for you. Diba? Yung Panginoon, imposible, pero ikaw yan makapangyarihan ka. Diba? Kaya alam nyo ho, after the conference, after ko hong umatan ng Bread of Life, grabe ho, talagang trabaho ho yung ginawa ho namin doon Ang iksi ho ng panahon namin, hindi ho kami nakapaglibot. Napaka-limited ho nung time namin, marami ho kaming kinausap. After ho nung conference, nabuhayan po ako. Alam niyo ho yun? May nabuhay po sa loob ko. Nasabi ko, Panginoon, oo nga, bakit hindi mo kayang alisin yung mga stronghold ng buhay namin? Bakit? Kaya mo Alam niyo ho yun? Grabe ho yung pananampalataya. Nagkaroon ho ako ng lakas ng loob. Ulit. Nasabi ko, Panginoon, grabe ka. Ikaw to Ito yung Diyos na sinasamba ho natin. Diba? Kaya po, nakakatuwa po ang Panginoon. Grabe ho yung ginawa ho ng Diyos sa akin personally sa conference sa Singapore. Sabi ko, Lord, kailangan ko palang pumunta ng Singapore para po may mabuhay ulit sa puso ko. Alam niyo po ba yon? And nakakatuwa po. Mamaya share ko po sa inyo ang mga experiences po namin. Yung nasa immigration po kami, syempre kinakabahan po kami, naglolokohan po kami. Okay, Rosel, offload ka. Yung ganyan, ako ho yung unang-unang nasa pila papuntang immigration. It's made, ako na ho, naiwan ko pa ho sila. Sabi ho nung IO, okay, immigration officer, sabi niya sa akin, saan ka pupunta? Sabi ko, sa Singapore. Sabi niya, anong gagawin mo doon? Ganun pa ho yung tono Anong gagawin mo doon? Sabi ko, attend po ng conference. Sabi niya, anong trabaho mo? Sabi ko po, pastor. Nung sinabi ko yung salitang pastor, nagbago ho siya ng tone ng pagsasalita. Sabi niya sa akin, may ID po kayo ng pagiging pastor. So nagpo sa akin. So kinuha ko po yung ID ko. Ako lang po kasi sa lahat po sa amin, ako po yung may ID. Kami ni Walter, yung may ID ng pagiging pastor from Ordaining Council of the Philippines. So dala-dala ko po yon. So kinuha ko po, binigay ko po sa kanya. Sabi nung IO, nung makita yung ID ko, sabi niya, ilang days po kayo doon? Pala po talaga siya nang po. Sabi ko po, 5 days po kami. Sabi niya, so hindi lang po kayo mag-isa. Sabi ko po, may tatlo po akong pastors na kasama din. Sabi niya, okay po. Okay, sige po. Sabi niya gano'n. Pahingi na lang po ng confirmation galing sa conference, letter. Meron naman pong pinadala ang IDMC, so pinakita ko po. Sabi niya, sige po, labas na po kayo. O, diba? Alam niyo yun, talagang nung nalaman niya, sabi ko, grabe, no? Sila kasi wala silang ID na mai-present kasi ako nga lang po yung meron. Pero pag pastor po, hindi naman po sila mahigpit. Okay? So, pagpunta ho namin ng Singapore, sa airport pa lang po, grabe. Alam niyo ho, doon ko ho nakita yung other side ng mundo. Nung makarating ako sa Singapore, ang yaman-yamang bansa. Sobrang ganda. Wala ho akong masabi. Sobrang ganda. Airport pa lang, panalo. Okay? Yung airport ho natin, pagbaba mo ho ng Terminal 4, meron ho nung mga, yung ano ba yon, yung parang pinintahan ho nila ng mga hinabing tela. Sabi namin, pwede namang bumili ng telang totoo para yung nagdinikit.
pinintahan lang. Diba? Sa Singapore po, the best. Ang ganda ho ng kanilang airport. Doon pa lang, punong-puno na ho yung mata mo. Alam niyo yun? And then ho, first day ho namin, kami po ay nag-OFW. Okay, pakinggan niyo pong mabuti ha. Kami po ay nag-OFW. Naglinis po kami ng 3 palapag na bahay. Pag pumunta ka ng Singapore, isa ho yan sa pinakamahal na bansa na pwede ho ninyong puntahan. Kaya kailangan talaga, marami ka hong pera, marami ka hong pocket money. Can we show the pictures kung paano ho kami naglinis? Okay, tingnan nyo sis. Si Pastor said may hawak na vacuum. Siya ho yung taga-vacuum. From 3rd floor, pababaho, kami ho ni Pastora Hani ang na-assign sa CR. Ilan ho? 3 palapag, lahat may CR. Tapos ho, mamaya po yun. Doon muna tayo sa pagiging OFW. Ayan, si Walter ho. Asa si Walter? Ba't wala dyan? Ito. Hindi yung nagmo-model. Nag-aayos siya ng mga siya yung nagliligpit ho ng mga kalat. Okay, kami po ni Hani, naglalampaso na kami dyan ni Hani. Okay, alam niyo, may picture pa. Okay? Sayang wala kami ng picture na nasa CR, di ko na-send. Ayan. Ayan, nag-model na po kami dyan. Si Cedric ho ang taga-vacuum eh. Kami ho ni Hani, sa CR ho kami na-assign. So, 3 palapag. Sige po, tuloy lang ho natin. Para pakita ko sa inyo kung gaano ho kalaki yung bahay na, yan. Okay? So, ito po yung bahay na nilinis namin. 3 palapag yan. Sa Singapore po, pag nakaganito kang bahay, ibig sabihin, super yaman mo. Kasi ibig sabihin, may lupa ka. Okay? So, after ho namin maglinis, pakita ho ng itsura namin. Pauwi na ho kami sa bahay. Ayan na ho si Woz, bagsak ho siya eh. Okay, tingnan niyo ho ako. Kasi nakakapagod, wala pa ho kaming tulog straight from the airport. Dumiretso na ho kami dito sa bahay na lilinisin namin. Okay, yung mag-asawa ho na dun sa likod. Pero alam nyo, doon namin naranasan na ganito yung ginagawa ng mga OFW sa ibang bansa. Pero sabi nga ni Cedric, ang linis natin na ito, hindi pwede ito sa Batangas. Okay, kay auntie lang mapapalayas na kami. Alam niyo yun? Kasi yung CR, hindi naman talaga siya padumi. Hindi naman siya, ayaw nila na magtatapon ka ng mga gamit nila. Gusto nila, iiba-ibahin mo lang yung pwesto para kunwari, nalinis mo talaga. Naligpit mo talaga. Tapos, wala naman yung alikabok na sobrang alikabok eh, kasi air condition naman. Yung CR ay bubuhusan mo lang ng panglinis at maging amoy nalinis. Ganoon ho. Pero alam nyo, ilang oras ba tayo naglinis? Parang 1 oras lang kasi madami naman kami. Alam nyo ho, binayaran na ho kami doon ng mga 6,000 pesos. O, diba? Buksan na natin yun. Okay. So, nag-ano ho kami, naglinis ho kami, at nakakatuwa po ang Panginoon dahil salamat ho sa Panginoon sa mga taong ginamit niya para ho na ako personally makarating ho ng Singapore, makita ko po yung ibang side naman ho. At nakita ko ho yung kalagayan ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Alam niyo po yun? Sino ho dito yung may mga tatay, nanay na OFW? Huwag ho kayong, lagi niyo silang ipag-pray. At huwag kayong masyadong abuso sa inyong mga magulang na nasa ibang bansa. Hindi madali ang kanilang buhay na pinagdadaanan. Isang instance po, papunta po kami ng Hope, Singapore. Ang dami ho namin na-attend ng church doon. So, Sunday afternoon, may nadaanan po kaming isang restaurant na mamahalin po. Isang Singaporean family kumakain. And then, meron ho silang kasambahay na Pilipina. Habang ho yung mga Singaporean family po, kumakain po sila, yun pong Pilipina na kanilang kasama sa bahay, nakatayo lang po siya.
tinitingnan lang po niya yung mga amo niya na kumakain. Siya hindi kumakain, nakatayo lang po siya. At sasabihin ng amo niya, pakiabot ng ganito, iaabot niya, pero hindi siya kumakain. Naunawain natin. Kaya minsan yung mga anak ko na may mga magulang na nasa ibang bansa, kung umasta kayo, 'di ba? Parang pero hindi niyo naiintindihan kung anong kalagayan ng inyong mga magulang sa ibang bansa. Nakakalungkot. At salamat sa Panginoon at may mga churches po na umaabot po sa kanila. Alam niyo 'yon? At nakita ko po yun, kung ano po ang kalagayan ng ating mga kababayan. Yung iba ho mapapalad, yung iba ho ay hindi ho ganun kapalad pagdating ho sa ibang bansa. At nakakadurog ho ng puso. Sabi nga po namin, nung nakarating ho kami sa Gardens by the Bay po ba yun? Diba? Ang bansang Singapore, wala ho silang katulad ho natin na kalikasan. Lahat ho doon man-made. Ibig kong sabihin, talagang pag pumunta ka ho ng Singapore, wala hong space na wala hong puno. Wala hong tanim na puno. Lahat ho may tanim na puno. Sabi ko, ang bansang ito, nag-imbento pa ng mga puno at nilagyan ng napakagagandang ilaw. Samantalang dito sa Pilipinas, lahat tayo maraming puno. Pero wala tayong naiisip na ganun. Grabe, galing. Ganda ho. Kaya po, next year, mag-ipon na po lahat ng mga gustong sumama. Doon po ulit ang IDMC Conference, September 5 and 6, 2025. Okay? So, sa lahat po ng gusto hong makasama ho sa conference, ngayon pa lang po, ini-encourage na po namin kayo, But we will have our leadership camp. Paki-flash naman po ulit nung ads para lang makita po. So lahat po ng leaders, lahat ng workers, magkakaroon po tayo ng 2-day leadership camp at ibababa po namin yung natutunan po namin sa conference. Okay, so lahat po ng workers, leaders, pastors, at lahat ng gusto pong sumama, umattend po sa leadership camp po natin. Ang ganda ho. Sobrang ganda ho ng seminar po natin ngayon, ng leadership camp po natin. Ang i-discuss po natin ay leadership under attack, discipleship under attack, family under attack, and faith under attack. Totoo po yan Talaga hong may kaaway po tayo So, kailangan po natin, kung kayo ay magulang, kailangan nyo hong maka-attend dun sa family under attack. Ganda ho nun. Okay? Leader ka, pastor ka, lahat ho, kailangan ho nating matakal po yan. So, please take note sa inyong mga calendar, this September 21 and 28, 9 o'clock hanggang 4 o'clock ng hapon. May registration fee po na 200 for the materials and for the food. Naunawain po natin, so mura na po yun. Okay? At marami ho tayong matututunan. At napakahalaga po ng mga matututunan po natin sa atin pong leadership camp. So lahat po, inaanyayahan ko po na sumali po dito. Dito po natin gaganapin sa church. Paki-take note na lang po sa inyong mga calendar. Okay? So magandang hapon po muli sa ating lahat. So last time, tinuro na po ni Pastor Raymart yung pagbabaho ng banal na spirito. Ito nakakatuwa, dahil sabi ko, Panginoon, grabe ka, yung seminar na inatinan po natin ay naka-align po sa direksyon ng church ngayon. Sabi ko, hindi po talaga kami nahuhuli. Grabe, pati yung mga songs po na narinig po namin doon talagang, grabe ho, naka-align po sa journey, sa lakbayin po, sa direksyon ng church na mayroon tayo ngayon. Kaya po sobra po akong na-overwhelm sa kabutihan, kadakilaan ng Panginoon. At marami po kaming na-meet
marami ho kaming nakilala sa lugar na yon para ho makatulong po natin, lalong-lalo na po pagdating sa discipleship. Naunawaan po natin, lahat po ng mga pastor ng mega church po ay na-meet po natin doon. Yung mega church po sa Cebu, na-meet ko po yung pastor doon. Nagkaroon din po kami ng pag-uusap. Alam niyo po yon, kaya po nakakatuwa po ang Panginoon. So last Sunday, natakal po ni Pastor Raymart yung pagbabaho ng banal na spirito. Naranasan po nila. Ito po yung tinuturo po ni Pastor Walter, the infilling of the Holy Spirit. Okay? When we say infilling, ito po yung kapuspusan ng banal na spirito. Yung indwelling po, kapag ikaw ay tumanggap na sa Panginoong Jesus, tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas, kasama po doon ang banal na spirito. Naunawaan po natin. So nasa sayo na. Nagdudwell na sayo ang banal na spirito. Pero minsan po ay yung kapuspusan po, hindi po natin agad yan nararanasan. Meron naman pong iba na sabay nilang nararanasan ang kapuspusan at ang indwelling ng banal na spirito. Dito po, so tinakal po na ni Pastor Raymart last week yung pagbaba ng banal na spirito sa mga alagad, sa mga, ilan ho sila? Sino nakakatanda? Ilan po silang nag-gather? Ilan? Ilan ho sila? Nung una? Aljon, ilan? 120. Pupunta ka sa langit. Nakikinig ka eh. Okay. So 120 lang muna sila that time. Okay? Di ba noong tinuro ni Pastor Walter, di ba? 120. Kasama ho yung mga alagad. And then, nung nagkaroon na po ng pagbaba ng banal na spirito, nagkaroon ho sila ng, di ba? Tinuro ba ni Pastor Raymart na nagsalita sila sa iba't ibang wika? Okay. So doon po nila naranasan yung pagbaba ng banal na spirito. And then, after po noon, pakinggan po natin, from 120, they became 3,120. So, ilan ang dumagdag? 3,000. Naunawaan po natin. So, ngayon po, after po noon, ay si Peter po ay nagturo. Ang kanyang first sermon ay tungkol po kung sino po ang Panginoong Jesus. At ngayon naman po ay itatakal po natin yung Acts 2 verse 41 to 47. Alam niyo ho, sa lahat ng sasama next year sa Singapore, ihanda ninyo ang inyong mga paa at masasanay po kayong maglakad doon. Kaya wala dong na-stroke kasi sanay ho yung mga taong maglakad. Kung loloobin po ng Panginoon, kami po ay, Pastor Cedric, Pastor Walter at ako po ay mauuna, mag-spend po kami ng 15 days before the seminar. Mahaba-haba po, kalahating buwan. Kami yung mauuna sa inyo. Medyo matagal. Okay, pakinggan mo natin mabuti. Those who accepted His message were baptized. After ito kasi magturo ni Pedro. Okay, tinuro niya po kung sino ang Panginoong Jesus at sinabi po niya, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at kayo ay lumapit sa Panginoon. So ayan po yan. So after niya magturo, those who accepted His message were baptized and about 3,000 were added to their number that day. Okay, so from 120, naging 3,120 po sila. In just one day, 3,000 po yung tumanggap sa Panginoong Jesus. They devoted themselves. Ito ho yung ginawa nila. So, gusto ko pong makita ninyo. Tingin nyo kayo sa akin. Pakinggan nyo natin mabuti. Ngayong hapon po, papakitaan po tayo ng salita ng Diyos kung ano po yung model na kailangan po nating gawin para magkaroon po ng totoong paglago ang atin pong mga churches, ang atin pong gawain. So ito po yung ginawa ng mga early Christians, early churches, kung bakit po lumago sila from 120 in just one day, naging 3,120. So ito daw po yung ginawa nila. So sabi ho dyan, they devoted. When we say devoted,
Loyal, consistent, committed. Sabihin natin, loyal. Tingnan nyo yung katabi nyo. Okay? Consistent. Okay? Pag sinabi mo natin consistent, hindi yung ngayon may gawain, sa susunod na linggo, wala. Sa susunod na linggo, wala. Sa susunod na buwan na magkakaroon. Ganon. Okay? So pag sinabing consistent, talagang kung ano yung schedule nila, ginagawa ho nila. At committed ho sila. When we say committed, whether maganda ho yung pakiramdam ho nila o hindi, whether maayos ho ang panahon o hindi, gagawin po nila yung kanila hong schedule. So yun po yung sinasabing devoted. So sabi yung ganon, they devoted themselves to the apostles' teaching, number 1. Number 2, to fellowship. Okay? Number 3, to the breaking of bread. And number 4, prayer. Okay, tingnan ho natin ha, ulitin ho natin. Ito ho yung ginawa ng mga alagad. Kung bakit ho naging lumaganap ang Kristyanismo nung panahon na yon, bakit dumami ang mga taong nakakilala sa Panginoon. So sabi natin, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. 4 ho na matututunan po natin. Okay, tingnan ho natin sa Tagalog. Nanatili sila, sabi ho, verse 41, kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpipira-pirasyon ng tinapay at sa pananalangin. So, iisa-isahin po natin. So, devoted. Okay? So sabi ho natin, unang-una po, okay? Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, nagsasalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So, sa lahat po ng mga pastors, kung may mga life group, sa lahat ng life group leaders, ito ang pattern na gagawin po natin sa ating mga life group. Naunawaan po natin. So, unang-una po, okay, they devoted themselves to apostles' teaching. Okay, so unang-una daw po, they devoted themselves to the Word of God. Sabihin natin, Word of God. So, kailangan po, okay, kailangan po daw committed, consistent po tayo, loyal po tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Okay? So, hindi na ho ako magtataas kung sino papataas ng kamay, kung sino yung nagbabasa talaga ng Bible araw-araw. Okay? So, napakahalaga po ng Word of God. Okay? Naunawaan po natin, hindi pwedeng wala po ang Word of God. Hindi pwedeng hindi ho tayo nagbabasa ng salita ho ng Diyos. Diba? Sabi ho ni Pablo kay Timothy, in season or out of season, sabi niya, be prepared to preach the Word of God. At tayo ho, na hindi nagtuturo ho ng salita ho ng Panginoon, kailangan alam ho natin ang salita ho ng Diyos. Alam ho natin na kung ano po yung alam ho natin yung mga salita ng Panginoon sa pamamagitan ho ng Bible. Sino ho dito yung, sa mga magulang, alam niyo ho, ngayon po, isa ho sa pinapanalangin ko at project ko ho sa aking anak, kasi marunong na siya magbasa, ay nagbabasa na ho kami ng Bible. Marunong na ho kasi siya magbasa. Kailangan po Kailangan po nating ipaalam sa kanila at malaman nila kung ano po ang salita ho ng Panginoon. Alam niyo ho, pakinggan niyong mabuti. Nung ang Panginoong Jesus ay tinukso ni Satanas, ano hong pinanglaban niya? It is written. Diba? Sabi ho ni Satanas, sige nga, kung ikaw ang Diyos, gawin mong ganito, ang batong ito. Anong sabi ho ng Panginoon sa kanya? Nasusulat. Hindi lamang sa... Okay, lahat kayo pupunta sa langit. Naunawaan ho natin,
Diba? Sabi niya, kung talagang ikaw ang Diyos, magpakatihulog ka, tiligtas mo ang iyong sarili, diba? Pero ano sabi ng Panginoon? It is written, it is written, it is written. Kaya ang dali tayong atakihin ng kaaway kasi wala kang panangga eh. Hindi mo alam ang salita ng Diyos. Naunawaan natin? Hindi natin alam ang salita ng Panginoon. Bakit mali-mali ang desisyon natin sa buhay? Bakit hindi mo alam kung paano magpalaki ng iyong anak? Saan po ba natin makikita kung paano magpalaki ng ating mga anak? Nasa Bible sa kawikaan, lahat nandun. Naunawaan po natin. Kaya po napakahalaga. Diba? Sa pagsasama ninyong mag-asawa. Diba? Napakahalaga ho ng salita ng Diyos. May counseling ako kahapon. May ikakasal po ako sa December. Nag-start po kami ng pre-marriage counseling kahapon. Talaga hong sinabi ko sa kanila, sa inyong pagsasama, kailangan ang salita ng Diyos ang inyong gabay. Hindi kung sino-sinong mga psychologists ang tungkol sa pag-aasawa ang pakikinggan ninyo. Salita ng Diyos ang pakinggan ninyo. Kasi ang salita ng Diyos ang magbabalanse sa lahat ng mga desisyon natin sa buhay. Ang tanong, ang sinasabi ba ng taong yan nakasulat sa Bible, ayon ba yan sa salita ng Diyos? Kung hindi, bakit natin kailangang sundin? Naunawaan natin? O sino dito yung may mga boyfriend, girlfriend? Kung hindi kayo nagbabasa ng salita ng Diyos, malapit kayo sa tukso. Naunawaan po natin. So napakahalaga po ng salita ng Diyos. Sabi hong ganun, they devoted themselves to the Word of God. Kaya napakahalaga po sa atin as Christians, as mananampalataya, nagbabasa ho tayo ng salita ng Diyos. Hindi po ito para sa mga pastor lang. Hindi po ito para sa mga workers lang. Lahat po tayo, we need to read the Word of God. O yung mga estudyante natin, ano mga binabasa ninyo? Galing ho eh. Kasi sabi ho ganun, they devoted themselves to the Word of God. Umatid ho ako ng life group ng Hope Singapore. At nakita ko ho yung pattern. Ganda ho. Tingin ho kayo sa akin. Alam nyo ba yung nagpakanta? Sabi ko nung kumanta siya, sa isip-isip ko, sabi ko, Panginoon, kaya ko din palang mag-lead ng worship gathering. Kasi talagang wala siya sa tono. At wala ako sa key. Lahat na ho, wala talaga. Pero grabe yung heart niya. Ang ganda, grabe ho yung sincerity niya na, Panginoon, para sa iyo tong pagkanta ko eh. Alam niyo yun? Alam niyo kung dito kasi yun sa atin, sasabihin ko kay Cedric, pakipalitan. Pero hindi, grabe, hindi ho talaga eh. Alam niyo, na-inspire ako ho dun sa na-inspire ho ako dun sa nagli-lead. Sabi ko, Panginoon, ito ho yung mga lingkod ng Panginoon. Wala ho sa galing. Minsan kailangan ho natin ng galing, pero hindi ho laging ganun eh. Hindi ho doon nag-ooperate ang pagsama ho ng Diyos. Andun ho sa handa kang magpagamit. Grabe ho, talagang ko eh. Alam niyo ho yun, architect ho siya. Architect ho, ang pangalan niya ho si Mary Jane. Grabe, talagang sabi ko, grabe itong taong ito. Mga sila, mga engineer, basta may mga titulado ho sila eh. Pero grabe ho yung devotion ho nila. Grabe ho yung commitment nila pagdating ho sa kanilang life group. Alam niyo ho yun? Ayan, oh. Ito ho yun, si Mary Jane. Yan. Siya yung nag-lead ng worship song. At talaga naman, grabe ho. Sabi ko, Panginoon, dito nyo ho makikita, yung, naiyak ko ako nung nandoon ho ako. Sabi ko, Panginoon, grabe ho. Wala siyang gift pagdating sa pagkanta. Wala ho siyang talent pagdating sa pagkanta. Off-key. Pero grabe ho yung kanyang puso pagdating ho sa paglilingkod sa Panginoon. Grabe yung heart niya pagdating ho sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, pakita lang natin yung picture na mayroong Word of God. Mamaya na yung kainan. Okay.
Yung picture, yung si Cathy nagtuturo. Okay? Okay. Sabi ho natin, ayan. So, eto ho yun. Diba? Sabi natin kanina, they devoted themselves to the Word of God. Sa life group nyo ba, may nagtuturo ng Word of God? Kapag ang life group ninyo, puro kwentuhan, at wala hong salita ho ng Diyos, wala ho yan. Di ho kayo lalalim. Kailangan ho may salita ho ng Diyos. Naunawaan po natin, kailangan ho may Word of God. Sa lahat ng mga leaders ho natin, kung may handle ho kayong life group, kailangan ho ay hindi ho nawawala ho ang salita ho ng Panginoon. At sa lahat ng workers ho natin, leaders ho natin, make it a priority na kayo ho ay magbasa ho ng salita ho ng Panginoon. Magbasa ho kayo ng Word of God. Napakahalaga po na makita ho natin. Diba? Sasabihin sa iyo ng asawa mo, may nagsabi sa akin, hiwalayan na daw kita, i-divorce na daw kita. Anong sinasabi ng salita ng Panginoon? Diba? Ang sino mang pinagsama ng Diyos ay walang makapag? Diba? Naunawaan po natin. So dapat ho talaga, tayo ho ay nagbabasa, devoted, sa life group ho natin. Bakit ho tayo sa pagtitipon po natin ganito? Bakit may preaching? Okay? Sasabihin ho natin, bakit kailangan ko pang magbasa bakit kailangan, nagde-devotion naman ako, diba? Nagbabasa ako ng Word of God, bakit pa ko kailangang umattend ng Sunday service at makinig ng salita ng Diyos? Ano po, minsan ho, may mga ganyan ho tayo, no? Sabi ho natin, tingnan ho natin, ano po daw ang nagagawa ng preaching ng Word of God sa atin? Okay, sabi po ay pakinggan ho natin. Okay, basahin ho natin Sabi ho dyan, preaching awakens new affections for God. Okay, yung mga ganito hong pagtuturo. So bakit pa tayo kailangang umattend ng church at pakinig ng preaching? Those who listen to such preaching over time will not only have their heads stocked with new thoughts, but will have their hearts awakened to new affections for God in His Word, in His ways, and His people. Next, tingnan ho natin. We might think that the Bible itself should be enough to awaken all the affections and emotions that Christians ought to feel. Well, the plain fact is that does not happen. God has planned that we be inspired and encouraged and humbled and thrilled by the things of God, which we see more movingly through faithful, Spirit-filled preaching. Kaya napakahalaga din po na tayo po ay nakikinig ho ng salita ho ng Diyos. Okay. Sabi po ay sermons help us read the Bible better. Okay? In their teaching and preaching, pastors demonstrate for the people and model for the people how to see those very things in reading the Bible that they don't ordinarily see for themselves. So, pag nagbabasa ho kasi tayo, diba? Pag tayo lang, marami tayong hindi na uunawan o nakikita. Pero through preaching, may mga illustrations, may mga practical illustrations na pwede ho nating marinig. Through the preaching of the pastor, they learn how to see it for themselves. And so, by means of good preaching, Bible reading itself becomes increasingly fruitful. Okay, so napakahalaga rin po na tayo po ay nakikinig po ng mga sermons katulad po nito. Okay? Tingnan ho natin. So sabi ho natin, ano ngayon number 1 natin, sir? They devoted themselves to the Word of God. Sabi po ni Chuck Swindoll from the book Insight on Acts, the first Christians couldn't get enough teaching. They wanted to know everything that Jesus had taught the apostles. Okay? They remained hungry for spiritual nourishment. They remain hungry. Gutom ka ba sa salita ng Diyos? Gutom ka sa siomay?
Sige po, tanongin niyo katabi niyo, gutom ka ba sa salita ng Diyos? Okay, pag tinanong ko kayo, anong salita ng Diyos ang alam niyo? Jesus wept. O at least, may alam ka. Okay? So sabi ulitin mo natin, the first Christians couldn't get enough teaching. They wanted to know everything that Jesus had taught the apostles. Gusto nilang malaman lahat ng itinuro ng Panginoong Jesus sa mga alagad. They remained hungry for spiritual nourishment. Yun yung tanong mo sa atin nananatili ka bang gutom? Para lalo tayong lumago. If new Christians are like hungry babies needing nourishment, ang bata ang baby every 2 hours kailangan dumede. Okay, ganun siya. So sabi niya, kung katulad daw po tayo ng ganung mga bata kagutom, then a church must provide. Pastors, this is for you. Leaders, lahat ng nagtuturo ng salita ng Diyos. Church must provide quality, biblical, and theological teaching or it will forever remain a nursery. Kaya yung mga pastors natin, pinipilit namin, mag-aral kayo, magbasa kayo, mag-aral. Kasi sabi nga ni Pastor Tanchi, kailangan ang pagtuturo ng salita ng Diyos, tama ang theology. Kasi pag mali yung theology, maling pamumuhay. Naunawaan po natin, kaya po yung mga gusto, di ba sabi ng Panginoon, wag niyong hangaring maging tagapagturo. Mahirap. Kaya yung mga nagtuturo, yung mga life group leaders, mag-aral ka! Mag-aral ka ng salita ng Diyos. Huwag ka lang basta kumuha ng topic sa Bible at yun ang ituturo mo. Kailangan aralin nating mabuti yan. Naunawaan po natin, okay, kaya ang bawat isa sa atin, ini-encourage ko po, you must be devoted to the Word of God. Magbasa ka ng salita ng Diyos every day. Read the Word of God. Kung sa life group ninyo, walang nagtuturo ng salita ng Diyos, kalukuhan yung life group na yan. Walang lalago dyan. Kung puro kayo kainan, puro kayo kwentuhan, wala kailangan po may salita ng Diyos. Kaya sinasabi natin, huwag mo basta i-close lang sa'yo, palalimin mo sa salita ng Diyos and that is discipleship. Huwag mong ilibre ng ilibre nang wala kang tinuturo na salita ng Diyos. Marami na tayong nakitang ganyan. Close, kaibigan nyo na. Inilabas mo na ng inilabas, pinakain mo na ng pinakain, pero lumago ba? Hindi, kasi anong kulang? Walang Word of God. Kaya yung leader na kasad ko nung isang araw, sabi ko, alalahanin nyo, tandaan ninyo, kailangang lumalim ng mga inaalagaan ninyo sa salita ng Diyos. Laging may Word of God, laging may salita ng Diyos na itinuturo. Diba? Sabi nga po sa Deuteronomy, pagtulog, paghiga, pag-alis, kailangan itinuturo ang salita ng Diyos. Kasi doon sila lalago. Bakit lumago ang mga gawain ng unang panahon? Unang-una, hindi sila nawala sa salita ng Diyos. Lagi may Word of God. Kaya sa bawat meetings natin, sa bawat gatherings natin, sa bawat fellowship natin, number 1 priority po dapat, Word of God. Kapag walang Word of God, wala lalago dyan. Naunawaan po natin, ulitin ko po, kapag walang Word of God, wala pong lalago. Okay? Okay, sabi po ni Tony Merida from Exalting Jesus in Acts, God builds His church by His Word. Itinayo daw po ng Panginoon ang church sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay? By His Word. Okay? Diba sabi sa John 1:1, the Word became flesh and the Word was God. Just as God spoke creation into existence in Genesis, He speaks this new creation, this new community into existence through His mighty Word. The church is God's plan. That plan is bigger than the random conversion of a few individuals.
Unawaan po natin, kaya na po napakahalaga ng salita ng Diyos. Okay yan. Kumakain kayo, lumalabas kayo, okay yan. Nakikipagkaibigan kayo, okay po yan. Tama yan. Pero, wag ninyong kakalimutan na dapat merong Word of God. Turuan po natin sila ng salita po ng Diyos. Palalimin po natin sila sa salita ho ng Panginoon. Napakahalaga po niyan. Naunawaan po natin. And, tingnan mo, balik ho tayo sa verse. They devoted themselves to the apostles' teaching, which is the Word of God. Lagi hong may nagtuturo ng salita ho ng Panginoon. Naunawaan po natin. And number 2, to fellowship. Sabihin natin, fellowship. Okay. Fellowship comes from the word koinonitis. Okay. Pag sinabi natin koinonitis, yung may sharing, okay, the sense of family. Sabi ho, nakausap ko ho yung head pastor po ng Bread of Life Singapore. Sabi niya ho sa akin, alam mo ma'am, gumagastos kami ng 1 milyon. 1 million pesos. Para po dun sa lugar na inuupahan nila for 1 month. Isang buwan po yun ha, 1 million po ang kanilang ginagastos. Pero sabi niya, ang nakita daw po niya ay hindi po ganun ka effective. Ano po? Kaya po nagbago ho sila. Sabi niya ngayon ay nagkaroon na kami ng maliliit na grupo. Mas umupa ho sila ng mga maliliit na venues para ho mag-gather sila as family. Maliliit po na group. Okay? Umatan ho kami ng Hope Singapore. After ho ng ganitong service, may kanya-kanya na ho silang imimit na mga tao. At yung mga tao na yon, parang hanggang 10, may magli-lead po doon. Tatanungin nila, anong take-away? Anong natutunan mo sa preaching? At sa buong isang linggo, paano mo i-apply yung natutunan mo? So, grupo-grupo po yun. Can we see the picture? Okay. Tingnan nyo ho. Wala pa yung upuan. Okay? Nasa labas lang ho kami niyan. O, si Walter ho yung nagsasalita. Kasi lahat ho kami, paikot. Tatanungin ka, ito ho ulit si Mary Jane. Siya yung life group leader namin that time. Okay? Ito ho ay engineer, architect, yung iba ho ay nakapangasawa ng Singaporean doon, citizen po. Okay? So, mayroon kami nakilalang taga Batangas din. Okay? So, naggaganyan po sila. Nagagather po sila ng ganyan. And then nakita ko ho, ang lago ng church ho ng Hope. Ang dami ho nila. Sa kabilang side, meron pa rin ho. Ayun, sa kabilang side, meron din tong bilog. Okay? Ibang life group din po yon. So, and every Friday, ang pangalan po ng life group na to ay The Conqueror. Ay, Emmanuel. Ano ba? Emmanuel Conqueror. Okay. So, every Friday po, may mga trabaho po ito ha. Sabi ko sa inyo, mga architect, engineer, nurse, iba-iba ho silang, iba-iba ho yung kanila hong mga antas sa lipunan po doon at ginagawa hong trabaho. Pero every Friday po, meron po silang fellowship sa bahay po ng kaibigan namin ni Walter na tinuluyan. So, 8 o'clock ho ng gabi, natapos po kami noon ay mga 10:30 na po. So, ganito po yun. Pakinggan yung mabuti. So, sa life group, meron pong icebreaker, maglalaro muna. Pangalawa ho ay praise and worship. Pagkatapos po ng praise and worship, may word of God. Pagkatapos po noon ay may fellowship, may kainan. Okay? So, hindi ho nawawala yung word of God, yung fellowship. So sabi hong ganun, bakit lumago yung mga early churches po nung mga unang panahon? Because they devoted themselves to fellowship. Okay? Yung sense ng pagiging pamilya. Tingnan nyo yung katabi ninyo. Sabihin mo sa kanya, pamilya mo ba ako? Okay? So wala hong nakaka-feel na hindi siya belong sa isang grupo kasi may kanya-kanya po, may mga nag-aalaga po, okay? So, doon po,
Yung early Christians po, okay, they devoted themselves to fellowship. Lagi ho silang may fellowship. Yung fellowship, ibig sabihin yung totoong fellowship. Yung makakapag-share ka ng problem mo, makakapag-share ka ng pinagdadaanan mo, at alam niyo ho yun, yung makakaranas ka ng totoong pagtanggap at totoong paggalinga. Unawaan po natin. So, sabi hong ganun, they devoted themselves to fellowship. Yung koinonitis po ay, dito nyo ho, yung para po kayong isang totoong pamilya. Diba? Pag ganito naman karami, ang hirap naman makilala ng bawat isa eh. Diba? Ilan tayo ngayon? Nasa 100 siguro tayo. Pero paliliitin pa natin yan para mas maging personal po ang ating pakikipag-fellowship. Naunawaan po natin. So, hindi ho dapat nawawala. Kaya mamaya, ito ho yung nakita ko pakinggan ho ninyong mabuti. Ito ho yung nakita ko na effective. Bakit ang dami ng covenant? Evangelical Church sa Singapore. Bakit ang dami ng Hope Singapore? Bakit ang dami nila? Kasi meron ho silang mga maliliit na grupo na every week nag-gather po sila. At consistent po yun. Naunawaan po natin. At doon sa pag-gather na yun, meron pong Word of God, meron pong praise and worship, may fellowship. Hindi po nawawala. Naunawaan po natin. And number 3 po, ano pong ginawa ng mga tao po? Early churches. They devoted themselves in eating together. At ayon po sa pag-aaral, sabi po ni Leonard Sweet from the book, From Tablet to Table. Sa mga leaders po natin, available po ang book na yan sa ating library, From Tablet to Table. Ang ganda po ng book na yan. Sa hapagkainan, okay, doon nyo po makikilala ang bawat isa ng totohanan. Kaya yung mga pamilya, make it a practice po na every dinner po, sa bawat kain po ninyo, may isa pong meal na magkakasabay po kayo, walang cellphone. Sino po dito yung kumakain ng sabay-sabay? Walang cellphone. Okay? Napakahalaga po niyan. Naunawaan po natin, tingnan niyo yung mga anak, ang gusto lang nilang makasama sa pagkain, ang kanilang mga magulang, family. Naunawaan po natin. So, ganyan po yung ginawa ng mga, okay, sabi po ni Leonard Sweet, from tablet to table, Jesus didn't keep a moral table. He kept a healing table. People who sat at the table with Jesus didn't see Him primarily as a moral teacher, but as a healer and friend. Diba? Pag nagkakainan kayo, diba? Yung kwentuhan, masaya. Kaya po sa bawat meetings po natin, sa bawat fellowship po natin, hindi pwedeng walang walang pagkain. Kasi doon tayo nagkakaroon ng pagkakukwentuhan kapag kumakain. Can we show the pictures na talagang kumakain? Meron tayo? Okay. Okay. Ayan po, ang kasama po namin dyan from Covenant, si Ed. Wag mo munang Okay. Ayan, kasama namin si Edlyn. Oo. From Covenant. At meron siyang kasama si Jen. Grabe. Sobrang kalog nun. Nakakatuwa. Laging may pagkain ang fellowship. Okay. Sige, tuloy natin. Okay. Ito naman yung sa Hope Singapore. May pagkain pa din. Okay. Kaya yung mga life groups natin, hindi pwedeng walang pagkain. Kasi, kailangan po may food. Di ba ang Panginoon laging Ang Panginoon po laging nagpapakain. Kaya sa mga churches po natin, iluhod nyo sa Panginoon na mayroon tayong pagkain. Kailangan po yan. Okay? Isa pang picture. Okay, tingnan nyo po. Before kami mag-start ng live group, kita nyo naman ang mga pagkain. Dala po nila yan. Kanya-kanya pong dala. Okay? So, from tablet to table.
Okay. So, napakahalaga po ng pagkain. Okay. Ayan. Ito si Jen. Kasama po ni Edlin sa bahay. Si Edlin po ay anak po ni Tita Marlene Toledo. Ang atin pong elder po sa Pulang Bato. Pamangkin po ng Ninang Berna. Okay, so nakasama po namin sila sa Singapore. At ang tawag po nila dyan ay hawker ba? O, karinderya sa atin, pero ang sosyal ng kanilang karinderya. Grabe ho, kita nyo ho, ganun ho sila magano ng mga ng mga tao. Super all out po sila. So hindi po mawawala ang pagkain sa bawat fellowship, sa bawat life group. Kaya po, yun po yung practice na ibinigay po sa atin ng mga early churches. Lagi po silang nagbe-break, di ba? Fellowship, they devoted themselves in breaking bread. Sabi niya ganun. Sa pagpipira-piraso ng tinapay, sa pagkain. Nag-share po sila ng pagkain. Naintindihan po natin at doon po sila nagkakaroon ng kwentuhan. And last, number 4 po ay they devoted themselves in praying together. So sa bawat life groups natin, hindi po pwedeng walang Word of God, hindi pwedeng wala pong fellowship, hindi pwedeng walang pagkain, at hindi pwedeng walang prayer. Dapat po nagpipray, okay? Lagi po silang nananalangin. Kaya po, sa mga members po natin, meron po tayong solitude. Kailan po natin ibabalik ang Wide Awake? Kailan po natin ibabalik ang Mountain Soar? Kasi yan po yung mga foundation kung bakit tayo tumitibay bilang mga mananampalataya, ang pananalangin. Dapat po lagi tayong may panalangin. Dati meron pa tayong downwatch. Okay. Sorry. Okay. Dati may downwatch pa tayo. Ang iba ho, ang Bread of Life, ang tawag ho nila sa downwatch, deep mornings. Early in the morning, meron pong mga nananalangin, lumuluhod ho sa Panginoon para ipanalangin ang church. So ibalik ho natin yung mga Wide Awake, yung mga Mountain Soar po, kasi kailangan po natin yan. Yan po yung mga foundation po natin as a church para tayo ay lumago. Naunawaan po natin. Kaya po, kapag tayo po ay nagbibilog-bilog, nagpe-fellowship, huwag niyo pong tapusin ang fellowship ng walang panalangin. Lagi pong may panalangin dapat. At yan po ang pinakita po sa atin ng early Christians. They devoted themselves to the Word of God, fellowship, eating together, and praying together. Napakahalaga po noon na tayo po ay laging nananalangin ng sama-sama po. Naunawaan po natin, sabi po tingnan ho natin, sabi po ni Leonard Sweet, kung ilalarawan daw po ng Panginoon, diba? Ito lang po yun The Old Testament, in 3 sentences, sabi po ni Leonard Sweet, they tried to kill us, we survived, let's eat. The New Testament, in 3 sentences, I love you, I forgive you, let's eat. Okay. Naunawaan ho natin, sabi ho ay, the best definition of the gospel you'll ever hear is Jesus ate good food with bad people. Diba? Lagi siyang kumakain kasama ang makasalanan. Anawaan po natin. So, dapat lagi tayong kumakain. Sa ating mga life groups, dapat po laging may pagkain. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang magreklamo na hinihingang kita para sa pagkain. Okay? Kailangan nating magpakain. So, laging tayo dapat kumain. So, ito po yung mga hindi. Okay. Sabi po ni Leonard Sweet from the book Tablet to Table, just table it. Whatever you come across in life, bring it to the... Okay. Ano pinagdadaanan mo? Kain na lang natin yan. Okay. Kain tayo, pag-usapan natin. Diba? Naalala ko ho noon, pakinggan ho nating mabuti. Naalala ko before, nagkaroon po tayo ng project
pakain, yung mga workers natin, binigyan natin ng budget, ilalabas nila yung mga hindi pa Christian, ililibre ho nila, tapos po ay makikipagkaibigan po sila. Si Pastor Cedric po, binigyan namin ng 500, naubos niya. So parang nawasang po namin. Sabi namin, ano ba naman? Ang mahal-mahal! Ang mahal-mahal ng gastos mo, 500 pesos sa ubos mo. Isang tao lang yung nilibre mo. Pero alam nyo, sa lahat ho ng binigyan namin ng budget, si Pastor Cedric ang pinakamahal na nagastos. Yung nilibre niya ang bumalik at kumilala sa Panginoon, nadala ang 2 kapatid. Ngayon ay bassist, ang isa ay drummer po natin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Diba? So, iba kapag mayroon hong pagkain. Sabi mo sa katabi mo, pagkain lang katapat mo. Joke lang. Okay, so, ang Panginoon po laging nagpapakain. Okay, diba? Kaya nga, diba, pag may galit sa inyo, naalala ko po, ito pa may kwento ako. Meron pong isang worker ho natin sa music team. Galit na galit ako kasi meron siyang, hindi yata siya umatan ng practice. Basta meron siyang ginawa. Alam niyo ho, ginawa niya, bago ko siya kausapin, pumunta ho ng church, may dala-dalang ice cream. Siyempre, binibigay sa'yo, ice cream. Diba? Siyempre, sinong ayaw ng ice cream? Inabot sa akin, imbis na pagalitan ko, natawa na lang ako. O yun, yung ating isa sa mga gitarista dito. Okay, pag galit sa inyo yung isang tao, regaluhan mo ng pagkain, mawawala ang galit. Diba? So, napakahalaga ng pagkain. Naunawaan po natin, kaya sa mga live groups natin, wag ho nating iwala ang Word of God, ang praise and worship, ang fellowship, ang food, ang pagkain, at ang prayer. At tingnan niyo po anong nangyari. Balikan po natin yung verse at dito na po ako magtatapos. Okay? Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold. Dahil po doon sa nangyari po na araw, ganun po lagi ang kanilang ginagawa. Nag-aaral ng salita ng Diyos, nagpe-pray, nagkakainan at nagpe-fellowship po. Nagkaroon po ng bunga ang kanilang they sold property and possessions to give to anyone who had need. Lumago po. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Naunawaan po natin. So yan po ang nangyari. Yan po ang ginawa ho ng Panginoon sa gawain po sa church po, early churches po, early Christians po that time. At ngayon po, yan din po ang ating gagawin. Naunawaan po natin at nakita po natin, ito po yung pinaka-effective. Maging consistent lang po tayo. So, sa lahat po ng young couples po natin, magkakaroon na po tayo ng life group para po sa inyo every Wednesday. Ako po ang maghahandle po noon. So lahat ng young couples po natin, kayo po ay inaanyayahan ko po. Kailangan po natin yan para po tayo ay lalong lumago bilang mga mananampalataya. So marami po tayong mga small groups na pwede nating salihan. Tanungin nyo lang po ang ating mga leaders kung saan nyo po gustong sumama at para po tayo ay lumago bilang mananampalataya. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pwedeng walang life group. Kailangan kabilang tayo sa life group. Ano po, hindi pwedeng wala. Naunawaan po natin. So, uulitin ko po, ito po yung ginawa po ng mga early Christians, early churches po that time. Kaya po sila, they devoted themselves to the Word of God. They devoted themselves to fellowship.
They devoted themselves in eating together. They devoted themselves in praying together. So yan po dapat ang ginagawa po natin. Naunawaan po natin, tayo pong lahat ay tumayo. Sa bawat isa ho sa atin, make it, kahit sa mga personal po nating devotion, mag-pray po tayo, magbasa po tayo ng Word of God. Lagi po tayong umattend ng mga gatherings po, ng mga live groups po natin, at makipag-fellowship po tayo. Kailangan po natin yan para lalo po tayong lumago at lumalim po sa ating pananampalataya. Mahirap pong lumago kung tayo po'y nag-iisa. Kailangan po natin ang isa't isa, kaya po tayo mayroong life group. Yan po ang ating katuwang para po lalo tayong lumago sa ating pananampalataya. Yan po yung kapangyarihan po ng nagagawa po ng Panginoon sa ating buhay. Can we sing that song? I speak the name of Jesus. Alam niyo, sa pangalan po ng Panginoong Jesus may kapangyarihan. Ang pangalan po ng Panginoong Jesus ay talaga hong may iba pong nagagawa sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Speak the name of Jesus in your family. Sabi niya hong ganon. Kailangan po natin yan. Awitin po natin ang awit na to sa Panginoon. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and anxiety, for every soul captured by depression. I speak Jesus, 'cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets,
Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name, Jesus. Wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Lumalapit po sa inyo. Aming Amang Banal, itinataas ko po sa inyo ang bawat isa pong narito. Panginoon, sino man pong dumadaan sa dilim ng buhay ngayon, in Jesus' name, O God, pakita niyo po ang liwanag, Panginoon Ama. Sino man po, Panginoon, na may mga sakit karamdaman, in Jesus' name, O Lord, maranasan po ang kagalingan na nagmumula po sa inyo. Panginoon, sino man pong dumadaan sa depression, in Jesus' name, Panginoon, aming Amang Banal, palayain po ninyo, Panginoon Ama. Sino man pong dumadaan, Panginoon, sa mga pagsubok financially, in Jesus' name, O God, Panginoon Ama, hayaan po ninyo ang inyong pagpapala, ang inyong pagsama, Panginoon Ama, ay maranasan, O Diyos. Maghimala po kayo sapagkat kayo ang Diyos, our Jehovah Jireh, that who provides, Panginoon, aming Amang Banal. Sino man po, Panginoon, sa mga anak ninyo ang nanghihina, in Jesus' name, O God, maranasan ang kalakasan na nagmumula po sa inyo, Panginoon Ama. Panginoon, aming Ama, sino man po ang dumadaan sa kalungkutan, in Jesus' name, O God, maranasan ang kagalakan, ang Panginoon Ama, kagalakan na nagmumula po sa inyo sa pangalan po ng Panginoong Jesus. And Lord, O God, we speak Jesus in our family, Panginoon Ama. Panginoon, makakilala po sa inyo, Panginoon Ama, ang aming pamilya, ang mga tao pong wala pang pagkakilala sa inyo, in Jesus' name, O God, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, aming Amang Banal. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, O God. Salamat po sa hapong ito. Salamat po as a church, O God. Binigyan po kami, Panginoon, ng model, Panginoon Ama. Hayaan po ninyo sa bawat live groups po namin, Panginoon. Huwag po namin kalimutan ang salita ng Diyos. Huwag po natin kalimutan ang pagsamba, ang fellowship, Panginoon Ama. Ang pagkain ng sama-sama, pagsasalo-salo, Panginoon, at pananalangin ng sama-sama. Panginoon, pinakita mo sa amin kung
paano po, Panginoon, kikilos ka, Panginoon Ama, sa mga gawain ganito, aming Diyos. Panginoon, salamat po, Panginoon Ama. Ang mga pastors po namin, tinataas po sa inyo. Patuloy niyo po silang bigyan ng karunungan na nagmumula po sa inyo. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, ang bawat turo, Panginoon Ama, na amin pong ipapahayag, magkaroon po ng kapangyarihan, Panginoon Ama, na makapagbago ng buhay ng bawat isa at patuloy na mapalapit, lumalim lamang po sa inyo. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, aming Amang Banal. And Father God, I pray, Panginoon, ang church po ng The Avenue ay kayo po lamang ang maging sentro, Panginoon Ama, at ang salita mo ang patuloy na maging gabay ng bawat isa sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Salamat po sa hapong ito. Sa inyo po namin itinataas ang aming mga buhay, ang aming pananampalataya, Panginoon, ang bawat pamilya, ang bawat ginagawa po namin, ang bawat hanap buhay, bawat negosyo, Panginoon. Sa inyo lamang po itinataas, Panginoon. Samahan mo lamang po kami sa buong isang linggo po na dadaan. Tulungan mo kami na kami po'y maging matagumpay, Panginoon, sa aming pananampalataya at lakad po sa inyo lamang, Panginoon. Maraming salamat. Ang aming handog ng pag-ibig at ikaw po sa inyo po'y tinataas. Patuloy lamang po patugunan ang pangangailangan po ng church. In Jesus' name, O God. Father God, we love you. We thank you. We praise your name. In Jesus' name we pray. Amen.